So bakit lumabas si Manong Chavit Singson? Ano po ang kanyang mga ibinunyag? No? Actually, alam ko na po ang mga ilang sasabihin niya. Sapagkat there were already 2 meetings. Hindi ko na po sasabihin sino mga kasama ko, pero naiimbitahan po ako ni Manong Chavit Singson at ang grupo ng Bangon Sambayanan para magpaliwanag siya kung bakit siya nagagalit sa nangyayaring kalagayang ito ng pagkukunwari at pagka-diskarte ni Marcos to play innocent, na hindi siya kunwari involved si Marcos Jr. dito sa malawakang paglaganap ng pandarambong pangungurakot sa pondo ng bayan. So alam ko na yung ibang sasabihin niya kasi nagmi-meeting nga po kami, Joy G. Subalit kahapon may iba pa siyang mga binanggit na hindi ko narinig sa kanya. And by the way, habang nandun si Manong Chavit Singson, dumating po kahapon bago magsimula ang media briefing ni Governor Chavit Singson, ang dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at isa sa mga kinikilala at nirerespeto ng mga retired generals at naging National Security Advisor ni Pangulong Duterte. Walang iba kundi si General Hermogenes Esperon. Naging Vice Chairperson po ito at nakatrabaho ko sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nandun po siya, magkakasama kami sa isang mesa. Kasama niya po ang former Defense Secretary sa panahon ni Pangulong Duterte, si General Delfin Lorenzana. Ayan. So, we were having a discussion kung saan patutungo ito. Ano ang magiging kahihinatnan nitong paglalantad na ngayon ni Governor Chavit Singson kasabay ng mangyayari na malawakang pagkilos ng mga mamamayan bukas po dito sa Pilipinas, September 21, na tumutuligsa at lumalaban sa malubhang panunumbalik at pag-iral ng pandarambong at korupsyon under the Marcos government. Ayan. So sasabihin ko rin mamaya towards the end, before po tayo magtapos ng ating live, ano po yung mga napag-usapan namin nila General Hermogenes Esperon, the former National Security Advisor of former President Duterte, and kay General Lorenzana, the former Defense Secretary ni Pangulong Duterte din. Okay. Una, sinabi ni Governor Chavit Singson na kung mayroong unang imbestigahan ang Kongreso, lalo na ang Senate Blue Ribbon Committee, at pati itong ICI o yung tinatawag na Independent Commission for the Infrastructure Review na kinabibilangan ni Baguio City Mayor Magalong, kung mayroong dapat tuntunin the trail of corruption, the trail of anomaly and cover-up, walang iba kundi ang Ilocos Norte. Ayun. Sapagkat according to Governor Chavit Singson, ang mga kontraktor na kumpanya na pagmamay-ari ng kontrobersyal at notorious sa kasindikatuhan ng mga kontrata, itong Diskaya Couple, 4 na mga kumpanya nila, kontraktor nila Sandro Marcos at na mga proyekto nila Bongbong Marcos na infrastructure projects, including flood control projects sa Ilocos Norte. Ayan. Bakit tahimik? Bakit nagmamaang-maangan at nagkukunwa-kunwari ang inosente si Congressman Sandro Marcos at ang tatay niya na si Bongbong Marcos Jr.? Why are they trying to appear as if they are not involved? But no less than Governor Chavit Singson ang nagkumpirma na hindi pwedeng maghugas kamay at maging parang Poncio Pilato si Marcos Jr. at ang kanyang anak na si Sandro Marcos, sapagkat ang mga notorious na mga contractors kagaya ng mga Diskaya ay nagkaroon din po ng questionable at maanomaliyang mga proyekto na ang kinukontrata nila, mga proyekto ni Sandro Marcos at nila Bongbong Marcos. Dinagdagan pa ni former Lawag City Mayor Michael Kion na pinsan po ito nila Bongbong Marcos at nila Amy Marcos, sapagkat ang nanay yata ni Michael Kion ay kapatid po
ni Ferdinand Marcos Sr. Sabi po ni Mayor Michael Quiones na dati sa Lawag City na nilabanan ng mga Marcos, nila Bongbong Marcos, sapagkat inilagay nila ang malaking kontratista nila na naging mayor ngayon ng Lawag City. Nagbanggit po ito si former Lawag City Mayor Michael Quiones na pinsan nila Bongbong Marcos Jr., uncle ni Sandro Marcos, na ang pinakamalaking kontratista sa mga illegal at maanomaliyang mga kontrata dyan, walang iba si Sandro Marcos at si Bongbong Marcos Jr. As per public revelations ng taong bayan o sa taong bayan ni Governor Chavit Singson. Dito natin masusubukan ang simbahan katolika, lalo na ang Roman Catholic Church at ang kanilang mga obispo at mga pare, at itong kulukoy na si Kiko D na pamangkin ni Chris Aquino at apo ni Cory Aquino sa kanilang sinasabi na hindi nila ipinapanawagan ang pag-resign ni Marcos Jr. Sapagkat ang papalit si Sara Duterte ayon sa saligang batas, no? O ito ngayon. Alam ito ni Aimee, yet wala siyang ginagawa. Agree. Graciela Flores, I agree to that, no? Alam niya rin ito. Kung alam nga ni Manong Chavit Singson, si Aimee Marcos pa? Yes. So, dito natin makikita ang makipot, makitid, at may pansariling interes na agenda ng EDSA rally nila ng taong simbahan ng Romano Katoliko, nitong mga trillion march nila, because they are not sincerely and seriously addressing na ang mastermind pala at ang punong salarin sa paglaganap ng pandarambong na ito is not only Martin Romualdez and his cohorts of the gang of syndicates na mga kongresistang magnanakaw at mga buaya. Si Marcos pala mismo at ang anak niya, according kay Manong Chavit Singson, ay direktang nai-involve sa mga kontratista kagaya ni Diskaya. And most likely, hindi po malayo na ang operatiba ni Marcos at ni Sandro, sinanay niya. ang asawa ni Marcos, si Lisa Araneta. So ito ngayon ay challenge kina Mayor Magalong at dito sa mga may integridad pa naman sana at mayroong matinong record na mga nagbubuo o bumubuo dito sa Independent Commission for Infrastructure na binuo ni Marcos Jr. Ang challenge ngayon, simulan nyo sa lugar ni Marcos Jr. at ni Sandro Marcos, kung saan nandun pala ang mga anomalya at mga questionable na mga kontrata na ngayon ay naibubunyag dyan sa Senate Blue Ribbon Committee at natutumbok na rin mismo ng DPWH na sila ang isa sa pasimuno ng malalaking mga kontrata, itong grupo ng mga Diskaya. And they happen to be part ng tinatawag nating grupo ng mga sindikato na kontraktor na ngayon ay naibubunyag po ni Governor Chavit Singson na sila ay involved din sa pangungontrata sa proyekto ni Marcos. That's number one, revelation. So, hindi po tama at hindi tugma sa katotohanan ang gagawing rally ng mga Roman Catholic Church dyan sa EDSA People Power Monument, although kami nasa EDSA din, dito kami sa EDSA Junction, sa harap ng EDSA Shrine, i-occupy namin ang kalsada dyan, sa umaga pa lang ng September 21, daluyong ng mamamayan. Pag-usapan natin mamaya. But, itong mga grupo ng komunista, CPP, NPA, NDF front organizations, Bayan, Bayan Muna, KMU, Gabriela, Anak Bayan, Kabataan Party, mga urban operatives po ito, ang mga namumuno dito na bahagi ng CPP, NPA, NDF. Ngayon, itong mga hilaw na komunista like Akbayan Group, ni Larissa Hontivirus, itong ni Boy Ngiwi, si Sindanya, si Boy Ngiwi yung sa may nagbabastos kay Pangulong Duterte noon sa House of Representatives. Ang grupo ng Dilaw and Pink Zombies, nagsama-sama sa Roman Catholic Church Group, CBCP, mga pari at madre. Ang panawagan nila, basic lang daw, tuligsain ang panunumbalik at paglaganap
ng malubhang korupsyon at pandarambong. Pero hindi nila ina-address ang pinakasentrong usapin ay ang pagiging mastermind, ang pagiging punong salaring kriminal ni Marcos Jr. at ng kanyang anak na involved din pala dito at ni Martin Romualdez. This is a criminal syndicate conspiracy type of operations. The way Manong Chavit, Governor Chavit Singson, revealed it that way kahapon. Hindi lang siya passionate magsalita. Hindi lang kasi may edad na nga rin po, medyo hindi rin siya makabuelo, no? But ang kanyang revelations were very telling that indeed ang lahat ng ginagawa ngayon ni Marcos, sabi ni if you say, boy, magkano na kaya naipon ni Sandro Marcos? Naku, bilyon na siguro din. So young and yet so corrupt, no, mga kababayan. Subalit, pinagtatakpan ito ng mga kaalyado ni Marcos at nila Romualdez, kagaya ng Simbahan Katolika, kagaya ng mga komunistang urban operatives at mga party list groups nila, kagaya ng mga hilaw na komunista at mga dilawan group nila Hontiveros at nila Laila de Lima. Pinagtatakpan po nila ang katotohanan na ang pinakabuod at sentro ng korupsyon at pandarambong ay nagsisimula kay Marcos. At si Romualdez is a major conspirator player. Kasabwat, but Romualdez, Saldico, Don Gonzales, and the rest of the gang na mga ito ay mga tauhan lang dito sa conspiratorial game ng panunumbalik ng pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan. Talagang patent, no? Tatak Marcos talaga, na hindi nila mapigilan ang kanilang sarili na magnakaw sa kaban ng bayan kapag ang puder ay nasa kamay nila. Yan po ang daloy ng unang pahayag ni Governor Chavit Singson. Pangalawa, maliban sa pagkakabunyag na ang mastermind at konektado sa malalaking mga maanomalya at sindikatong kontraktor kagaya ng mga Diskaya ay walang iba, hindi lamang si Romualdez at sila Saldico, kundi pati si Marcos Jr. at si Sandro Marcos. Ito pa, binanggit po ni Governor Chavit Singson na napakadelikado ng isang gobyerno na ang presidente na humahawak nito ay walang isang salita at manggagamit. Manggagamit, yun po ang budol. Yun po ang description ni Manong Chavit Singson kay Marcos. Wala pa pong final decision until today ang Iglesia ni Cristo El Monte. Mga kababayan, but they are closely watching. We have heard na baka pumunta si Senator Marcoleta, though he may not be representing officially the Iglesia ni Cristo, but the fact that he is open to join itong Occupy EDSA dyan sa EDSA Shrine na panawagan ng Bangon Sambayanan at Marcos Resign Movement or Marcos Alis dyan, that is a statement already that the Iglesia ni Cristo are closely and seriously monitoring how the events will unfold, lalo na sa pagsambulat ng malakihang pagkilos sa September 21 at ang nangyaring pagbubunyag kahapon ni Governor Chavit Singson sa Club Filipino. Maganda pong pangalawang punto, no? Tahimik na rin naman ng INC, no? Hindi po sila tahimik. Nagmamasid sila. They are planning to have some actions. Ang pagkakuha ko, kapag dumagsa at hindi na mapigilan ang agos ng tao na nagpoprotesta at nananawagan na palayasin na sa poder si Marcos, the Iglesia ni Cristo, I think, are on standby to join the people. Ayan. Yan. Sama po. Si J.J. Suarez, si Manix Dalipi, si Garjola, mga operatiba sa conspiracy o plunder po yan ni Marcos. Okay. Mahalaga po ang pinuntuhan ni Manong Chavit Singson na napakadelikado ng ating bansa o ng isang gobyerno na ang namumuno ay walang isang salita. Yan. At manggagamit o mambubudol. Ay sabi ni Governor Chavit Singson, hindi ko naman siya tutulungan bilang maging presidente sapagkat na kay Sara Duterte ang desisyon noon
ng mga League of Mayors. Sapagkat on the leading front line si Sara Duterte. As early as October and November, as early as September and July of 2021. May COVID pa na umiiral. Pero dahil lumapit si Senator Amy Marcos na kiusap, kahit man lang bilang Vice President, tulungan daw na manalo si Bongbong Marcos Jr. So it was Amy Marcos started it all. Kagaya din po sa paglapit kay Sara Duterte at kay Pangulong Duterte, it was Amy Marcos na tumulong para idugtong siya. It was not Bongbong Marcos, it was not Lisa Araneta na dumudugtong sa mga key figures upang magkaroon ng malawak na politikang suporta ang kandidatura ni Marcos noong 2022. It was Amy Marcos. So dahil po dyan ay tinulungan ni Manong Chavit Singson. At ngayon, nang matapos ng pagtulong, kung ako mag-estimate, hindi man yan sinabi ni Manong Chavit, maybe Chavit Singson spent a fortune of around 400 million pesos para tulungan si Bongbong Marcos Jr. na manalo. Paggamit ng eroplano, lahat, no? 4 na eroplano, pinagamit kay Bongbong Marcos, no? Maggie C. Maraming salamat sa pagpapakulay mo, Maggie C. Deeply appreciated po ni Ka Eric. Malaking tulong po yan. Okay? Maraming salamat. God bless you. No? Pangalawa, maliban po dito sa sinabi ni Governor Chavit Singson, sabi ng isang commentary, hindi daw bababa si Marcos, no? Well, that is your opinion, pero the way things are looking at now, nasa panic mood si Marcos. At nadagdagan pa ito ang nervyos niya nang lumantad si Governor Chavit Singson kahapon. At mahigit 100 na mga retired generals, take note, retired generals, na respetado ang kumikilos at magmamarcha. At dati, walang imik at tahimik itong Roman Catholic Church, bagamat makipot at makitid ang kanilang panawagan, nagsasalita sila. And Richard Dumuan, kahit ano pang pananaw mo, the fact that Marcos did not proceed with his travel to attend the earlier scheduled United Nations General Assembly meeting in New York sa Estados Unidos, hindi siya natuloy, nag-aalangan siya at hindi na niya ipinagpatuloy ang biyahe. Indicators yan na nagpapanik siya. Natatakot siya, baka wala siyang balikang gobyerno niya. Klaro yan, no? So, it does not matter overnight, no? Hindi po yan mangyayari sa isang gabi, no? Whatever it is, no? Sabi ni, dito may nagko-comment, no? Bimbo! Thank you din, Bimbo Hernandez, for pagpapakulay. May nag-comment dito, gambling lord yan si Chavit Singson. It does not matter. What matters ay ang kanyang mensahe kung tumutugma sa totoong karanasan, aktwal na pangyayari, at tunay na pagtutugma ng mga nabubunyag. It does not follow, no? Gambling lord na siya noong binunyag niya, si Erap Estrada, but people believed him. And people stood up against Joseph Estrada, and Joseph Estrada went out from power. Diba, mga kababayan? Parang sinabi na rin po natin na kapag ang isang sex worker o prostituted woman ay ginahasa ni rape, at kapag nagreklamo siya, hindi na siya pwedeng paniwalaan dahil sex worker siya, wrong. Ang katotohanan ay katotohanan. Ang pagbubunyag ay pagbubunyag. The test of truth is into the congruence of reality and actual events. Kahit sino pa ang nagsasabi. So parang sinabi nyo na rin, huwag paniwalaan si Ka Eric, dating rebelde yan eh. At kalbo. Di po ba? Kung dating rebelde ako at nagbagong buhay at nagbagong konsyensya at nagbagong puso ako, ibig sabihin po, ang aking redemption ay para sa mas higher moral calling. Ayon, hindi para sa personal ko lang na interest. No? Thank you doon sa nagsasabing sasama sila dito sa EDSA Shrine, Occupy EDSA, 8 o'clock in the morning, September 21. So number 2 point po ni Governor Chavit Singson habang nininervyos si Marcos ngayon sa Malacanang is hindi
dapat paniwalaan o dapat pang sumuporta sa ginagawa ni Marcos sapagkat ito lahat ay para sa interes niya. Sabi ni Remember the Tight Ones, magkano bigay sa'yo? Bakit may bibigay ka? Ang pangalan niya, Remember the Tight Ones. No? Kulukoy din, ano? Ay, nako. Ito po ang mga tinatawag na mga taong walang ibang gawain kundi ang magpabayad ng kanilang kaluluwa. Ayan, hayaan nyo na yan. 1 million per month daw si Ka Eric, sabi niya. Bakit hingi ka? Anyway, we can never please people. Pero tama po yung binabanggit ni Manong Chavit Singson na ang isang presidente na hindi matino ang takbo ng pag-iisip at sinungaling ang kanyang mga ginagawa at mga pinagsasabi ay hindi dapat pagkatiwalaan. When you are a leader, mahalaga po ang iyong paninindigan dapat, ano? Thank you for your funny. Tuwang-tuwa si ano, no? Itong sumbi na nakikipag... salamat sa pagkikinig mo, ha? Kahit sumbi ka, ibig sabihin walang utak ang sumbi. So kung ano lang po ang pumasok na ihip ng masamang hangin, doon po papunta ang sumbi. Nakikinig siya sa atin. Ay, nako. Mga ligaw na kaluluwa na nakikinig dito kay Ka Eric. When a president continues to make lies, pagsisinungaling, halimbawa, sabi ni Manong Chavit Singson, tama siya dito. Ayaw ko, sabi ni Marcos Jr., na magkaroon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sapagkat she is just a storm in a teacup. Di dapat pansinin yan, maliit na bagay. Pero una pang pumirma ang kanyang kulukoy na anak na si Sandro Marcos nang inilarga na ang panunuhol at palusupin ang sindikato na impeachment complaint nila Martin Romualdez. Nagpa-press briefing pa si Marcos. Well, sabi niya yan ay constitutional duty ng mga congressman. Ugok! Siya po ang may gusto talagang tanggalin. Si Vice President Sara Duterte at si Marcos din po ang pasimuno kasama si Romualdez upang ipadukot, kidnapin si Pangulong Duterte, ipatapon at illegal na idetine kahit matanda na doon po sa The Hague, Netherlands, sa detention facility ng ICC. So hindi niya inaamin ito. Sabi ni Governor Chavit Singson, si Marcos ang pinakapasimuno kung bakit lumarga ang panunuhol at paninindikato na ipalusot ang bulok na impeachment complaint na yon. Mabuti na lang ay yun ay binasura ng Korte Suprema at hindi pinatulan ng matino na mga senador. Hindi nakalusot, ano? Yun. So, ang nagsisinungaling ngayon, hindi lang ang mga diskaya, hindi lang si Romualdez at sila Saldico at mga alipores nila. Hindi lamang po ito ang mga pagsisinungaling na nakikita natin. The real situation of massive lies, deception and manipulation that are being put up against the people. Si Marcos, kunwari, nag-i-inspect siya ng mga flood control, pailing-iling, paiyak-iyak, paluwa-luwa, pabuo-buo pa siya ng mga independent commission. But ito pala, mastermind siya, sabi ni Manong Chavit Singson. At dahil dyan, noong July 2024, at the speech niya sa State of the Nation Address, sa SONA, sa loob ng Kongreso, pinalakpakan at pinagbunyi ni Marcos ang more than 5,500 na mga flood controls. Sabi niya, we have completed and more are coming. 5,500 flood control projects. 3 araw lang binaha ang buong Metro Manila, paligid ng Cavite, Laguna, and then pati po sa area ng Bulacan at Pampanga at maraming bahagi pa ng Kamaynilaan. Ayun. Tahimik pa siya, 1 taon pa siya, pasimple. Sa flood control projects ito, And then, ang kanyang DPWH Secretary, itong sindikato din na si Manny Bunuan, ay nagsabi pa na kami ay maayos na nagpapatupad ng flood control projects. We have completed 9,000 flood control projects. Yun, sumambulat ulit
ang kalangitan bumaha ng malawak at pati na ang mga sinasabi nilang flood control projects ay hindi makita, napilitan si Marcos na aminin na 70% halos sa 1.4 trillion pesos ghost projects o kaya sinindikato. And we're looking at around 800 billion. Take note, 800 billion pesos ang ninakaw ng grupo. Akala nila, maniniwala tayo, na grupo lang ni Romualdez, ni Saldico, at ng mga kawatan na kongresista ang nagnakaw at mga sindikato sa DPWH at sa mga kontraktor na kriminal. 800 plus billion pesos, ninakaw talaga. Yun pala involved at pasimuno si Marcos. We're talking of 800 billion pesos as minimum to as high as 1 trillion pesos. My goodness! Yan po ay mismo paniniwalang may batayan sa kanyang karanasan na nakikita ni Governor Chavit Singson at kaya siya lumabas kahapon dyan sa may Club Filipino. Sinungaling, manipulator, at diskartidor. Yan ang pagkatao ni Marcos, mga kababayan. So yan po ang malinaw na ginagawa ni Marcos ngayon. Ang pagpapalusot at mga diskarte upang ang taong bayan ay lituhin at linlangin niya, mga kababayan. I know St. Gerard Company personally. Okay, so magtistigo ka, mga kababayan. So mga kababayan, ang pangatlong revelations, ito ang nakakatuwa. Sabi ni Governor Chavit Singson, inihahanda nila ni Marcos na mag-file ng mga kaso, iharas at ipitin hindi lamang si Governor Chavit Singson, kundi lahat ng mga personalidad na tumutuligsa at naninindigan laban kay Marcos. Kaya napilitan na rin po si Governor Chavit Singson na lumantad because actually iniipit na po siya. Kaya kung mapapansin nyo, kung nakapanood kayo kahapon ng kanyang press briefing, may dalawang abogado na nakaupo sa gilid niya. Mga personal legal counsels po yun ni Governor Chavit Singson, sapagkat alam niya na kapag tapos ng kanyang press briefing ay sasampahan siya ng mga kaso nila Marcos para tumahimik. Yan po ang style ni Marcos Jr. at ng mga grupo niya. Iipitin ka sa kaso, iipitin ka sa mga negosyo. Kaya alam natin bumaliktad ang magkapatid na Villar. Si Mark Villar at si Camille Villar. They should be on the side sa linyada sana ng mga Duterte-aligned senators. Pero dahil may mga negosyo sila, like Prime Water, Villar Realty and Land, na may mga question sa Securities and Exchange Commission at sa National Water Board, Regulatory Board, malinaw na iniipit ang negosyo nila. And they could only have two choices. Side with the people and go against Marcos, or side with Marcos and go silent. And then, flow. Go with the flow. Yan ang nangyayari ngayon sa mga politiko. Kaya ito sila lumipat. Like Tito Soto, si Itbulaga Senator Tito Soto. At pati po, itong mga natitira pang mga kongresista. Kung hindi ka, sabi ni Manok Chavit Singson, kung hindi ka madadala sa kaso, iipitin pati ang mga lehitimong mga negosyo mo. Kaya tinanong kahapon si Governor Chavit Singson, hindi kaya nagagalit ka lang at ginagawa mo ito, ang pagbubunyag laban sa presidente kay Marcos Jr. dahil hindi na pagbigyan ang hiling mong magkaroon ng ang anak mo ng posisyon sa PCSO? Ang sagot ni Governor Chavit Singson, hindi. Yun ang hiningi ko. Sila ang nagsabi kung saan ako pwedeng maglagay ng tao. Isa lang ang hiningi ko, sabi ni Governor Chavit Singson. Direktor lang. Hindi chairman, at yun ay apo niya, hindi niya anak. Pero hindi na pagbigyan po yun, hindi siya nagtampo, sabi niya doon. Maliit na bagay yun. Kasi may mga negosyo naman kami, hindi kabuhayan yun, kundi ang kanyang apo ay gusto talagang maging bahagi. Dahil ang tatay niya, o nanay niya, I think, ay naging chairman ng PCSO dati. Ayan. So hindi na pagbigyan ito. Sabi niya, wala, maliit na bagay yun. Parang gustong sabihin ni Governor Chavit Singson, pwede ko namang swelduhan yun. It's not about that position, kundi yung isang salita
na pinaasa, pinasakay, tapos hindi rin pala ginawa. Pangalawa, sabi niya hindi kaya gusto mo lang mabigyan ka ng advantage dito sa mga negosyo mo dahil involved ka rin sa pangungontrata. Ang sagot ni Governor Chavit Singson, wala pa si Marcos, tatay ko pa nagpapatakbo, kontraktor na kami. At kami ay may negosyo na. Hindi namin yan kailangan na lumapit sa kanila. Parang gano'n ang tono ni Chavit Singson. No? So ang point niya, he is expecting the consequences ng kanyang paglalantad ay ang pag-ipit sa kanya. Kaya ang panawagan niya, sana ay kumilos ang mga kabataan. No? It was quite unique. Hindi ko in-expect na gagawin niya yun, na dapat daw mag-absent ang mga kabataan sa schools dahil para hindi na ipakita na wala na silang tiwala sa gobyerno ni Marcos. Dahil ito'y manluloko, magnanakaw, kurakot, at walang isang salita at hindi matino ang gobyerno. Pero tinanong siya, paano mo gagawin yan? Kasi maapektuhan ang edukasyon ng mga kabataan. Well, sabi niya, that's my suggestion. Idea niya lang po yon to show yung symbolic action. Kaya, nang tinanong ko siya, matutuloy kami, Governor Chavit Singson. September 21, iba't ibang pagkilos sa buong bansa, may sa EDSA, People Power Monument, may sa EDSA Shrine area kami, mayroon din sa iba pang lugar, sa Luneta at iba pa. Sabi niya, I will respect lahat ng pagkilos na ito. Sapagkat patungo yan sa paniningil, sa isang sinungaling at bulok na gobyerno. That's the word, sinungaling at bulok na gobyerno ni Marcos Jr.